Malungkot na namang balita mula Israel. Nadagdagan ang mga Pilipinong nasawi sa di pa rin natatapos na gyera kontra Hamas. Kumpirmadong kasama ang isang Pinay caregiver sa 300 namatay sa walang habas sa pamamaril sa isang music festival doon. Ikatlo na siya sa mga kababayan nating pumanaw sa gulo, habang 3 iba pang Pilipino ang patuloy pang hinahanap. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa kasiyahang ito, sa gitna ng isang holiday sa Israel nitong Sabado na nauwi sa bangungot. Isa pala nating kababayan ang kasama sa halos 300 pinaslang. Isang caregiver na biguring makatakas sa pag-atake ng mga miyembro ng Hamas na nagmula sa iba't ibang direksyon, sakay ng mga sasakyan, motorsiklo at maging paraglider. Matapos ang masusing DNA testing, kinilala ang isa sa mga biktima na si Loretta Alacre, tubong Negros Occidental, na tinawag ng kanyang employer na kanyang dedicated caregiver. There were a lot of people who were killed attending that music festival. She was one of the attendees, and a lot of people died there. Why do you need testing? Why does it take time? Unfortunately, a lot of the bodies of those who were killed were mutilated or burned or so. No, so that's why it's taking time. Nakikipag-ugnayan na ang DFA sa dalawang kapatid ni Loretta na nasa Kuwait para sa agarang pagpapauwi ng kanyang mga labi. Sabi ng isa niyang pamangkin. Friday lang video call pa sila ng mga kapatid niya. Tapos simula po nung Sabado hanggang kahapon po, wala lang po kaming kontak sa kanya. Nakatakda rin kausapin ng Pangulo ang kanyang mga naulila, tulad ng ginawa niya sa pamilya ng unang 2 Pilipinong namatay sa gulo sa Israel. Ang dalangin ng lahat, huwag na silang madagdagan, lalo sa gitna ng pagkawala ng 3 pa nating kababayan sa Israel. Ang pag-asa ng ating embahada, nagtatago lang sila sa ligtas na lugar. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.